Mahal mo siya, pero hindi siya ang gusto ng Diyos para sa iyo. Hello everyone, narito muli ako si CJ Vlogger sa kanyang mga panibagong mga spooky, hugot at mga tuklap. Ngayon guys, ang topic natin is about sa nagmahal ka, pero hindi siya ang nakatadhana o hindi siya ang gusto ng Diyos para sa iyo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please pakisubscribe po ang aking channel at malaking tulong na po yun. Palambing lang po si CJ Vlogger. Kapag nagustuhan niyo po ang aking mga video, paki-like and sharing na lang po. Ngayon guys, narito na po tayo sa ating topic or spooky ni CJ Vlogger. Gusto mo siya, pero hindi siya ang gusto ng Diyos para sa iyo. At yun ang isa sa pinakamahirap na tanggapin. Dahil mahal mo siya, ngunit hindi ka mapayapa. Masaya ka, pero sa puso mo ay may kaba. Gusto mo siya, pero bawat hakbang ay parang may kulang. Hindi sa effort, kundi sa pahintulot ng Diyos. Minsan tinatanong mo siya, hindi ba sapat ang pagmamahal? Ang sagot ng langit para sa iyo. Hindi lahat ng mahal mo ay para sa iyo. May mga taong dumadaan para iparamdam kung paano magmahal, pero hindi para manatili. May mga pusong hinahawakan mo, pero hindi mo pwedeng panghawakan ng panghabang buhay. Mahirap bitawan ang gusto ng puso natin, lalo na kung hindi naman siya masama. Pero mas masakit manatili kung alam mong hindi siya ang plano ng Diyos para sa iyo at hindi siya ang nakatalaga para sa iyo. Dahil ang pag-ibig na mula sa Diyos ay hindi lang masaya ito. Ito ay may kapayapaan. Kaya kung gusto mo siya, pero hindi siya ang gusto ng Diyos para sa iyo, huwag mo nang ipilit. Ang Diyos ay hindi nag-aalis para saktan ka, ngunit para iligtas ka sa mas malalim na sugat. At balang araw, mauunawaan mo at maiintindihan mo kung bakit niya kailangan mong bitawan ang gusto mong tao. Para matanggap ang higit na karapat-dapat para sa pusong mapagmahal. Alam nyo guys, minsan kahit hilingin natin sa taas, may bigyan tayo ng lalaking karapat-dapat para sa atin, na siya yung tanging mamahalin natin. Minsan sumasagot ang taas o ang kalangitan, ang tadhana para sa atin, binibigyan tayo. Ngunit minsan po ay ito'y pahiram lamang o ipinaparamdam lang ng para matuto kang magmahal or para maramdaman mong mahalin ka na kahit panandalian lang. Ngunit minsan naman po dumarating sila, nawawala silang bigla dahil hindi po sila ang nakatadhana o nakatalaga para sa atin. At hindi sila ang gusto ng Diyos para sa atin. Minsan, kahit anong dasal natin, kahit anong hiling natin, upang maramdaman natin na magmahal at mahalin at maging masaya. Ngunit, talagang hindi sila ang nakatadhana. Minsan minamahal natin siya, ngunit hindi naman tayo minamahal. Sapagkat ito'y dadaan lang po sa buhay natin at ito'y pahiram lamang sa atin. At minsan natututo tayong maging matatag. Natututo tayong lumuha. Natututo tayong masaktan. Upang sa huli, kapag dumating yung tamang tao na para sa atin at nakatalaga ng universe at ni God, doon mo mararamdaman ang saya, ang kaligayahan,
ang pagiging kumpleto mo sa taong iyong minamahal. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam sino, ano, kanino at kailan at kung saan ka mapapabuti sa hinaharap mo upang ikaw maranasan mong maging masaya at maligaya. Lahat pong yan nararamdaman natin sapagkat hindi talaga tayo para sa isa't isa, or hindi talaga siya ang para sa isa't isa. Kaya minsan tinatanong natin ang sarili natin, hindi ba sapat ang pagmamahal natin? Hindi ba sapat na ang lahat upang ikaw'y maging akin dahil sa tingin natin, siya na yung karapat-dapat sa pagmamahal natin. Ngunit, kahit sa isang saglit na sandali lang, maranasan natin maging kumpleto, di ba? Ngunit dumarating pa rin na hindi sapat at hindi talaga siya ang para sa atin. Kaya minsan, sinasabi natin, bakit paulit-ulit tayo nasasaktan? Bakit paulit-ulit tayong lumuluha? At paulit-ulit tayong muling lumulugmok at naiiwan na mag-isa? Sapagkat ang sagot po ng Diyos dyan ay, hindi siya ang taong para sa iyo. At hindi siya yung taong magbibigay ng kaligayahan at pupuno sa buong puso mo. Guys, ito na yung aking first part. Ayun, may kasunod pa ho to. Hindi lahat ang nabibigyan ng maraming pagkakataon. Ito'y marunong magpahalaga. This is the second part of my spoken. Ito na guys. Minsan napapaisip ako, hindi pala lahat ang binibigyan mo ng maraming pagkakataon o maraming chances ay marunong magpahalaga sa iyo. May mga taong na kahit ilang beses mong intindihin, unawain, at pagbigyan ng maraming pagkakataon, uulit at uulit pa rin na mananakit o masasaktan sapagkat nasanay na okay ka lang. Kasi alam nilang papatawarin mo sila. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil tanga ka, kundi marunong ka magmahal ng totoo. At naniniwala ka na darating ang oras at darating ang sandali, magbabago siya. Umaasa ka na susunod, magiging maayos na. Na baka this time, piliin ka ng buo. Pero, may hangganan din pala ang puso. At may hangganan din pala ang pagtitiis. At may hangganan din pala ang paghihirap. At may hangganan din pala ang mga luha. May punto na mapapagod ka na lang, hindi dahil wala ka ng pagmamahal. Hindi dahil nauubos ka ng kabibigay ng chances na hindi naman pinapahalagahan niya. Masakit tanggapin na minsan ang sobrang pagpapatawad o ang sobrang pagbibigay nagiging pahintulot para paulit-ulit kang saktan. At hindi lahat ng binibigyan mo ng pagkakataon, ito'y deserve talagang manatili sa buhay mo. Kaya pag dumating sa point na pinili mo na ang sarili mo, hindi ka na masama. Hindi ka na nagkulang. Binigay mo na ang lahat-lahat. Nagmahal ka lang na may hangganan na. Minsan ang tunay na lakas ay hindi yung paulit-ulit kang bumabalik. Kundi marunong kang huminto kahit ikaw ay nasasaktan na. Alam niyo po minsan, yung sa pagbibigay po natin ng sobrang-sobra sa isang tao, ng atensyon, ng oras, ng pagmamahal, ng pagpapatawad, ng paulit-ulit, na kahit alam niyo po na hindi na tama,
na kahit alam nyo na mali na, ngunit patuloy nyong ibinibigay dahil nga mahal mo siya. Ngunit paano sa paulit-ulit na yun ay paulit-ulit ka rin nasasaktan, lumuluha, umiiyak, hanggang saan ka tatagal sa ganun. Kaya hindi kahinaan o pagkatalo ang bumitaw. Hindi kahinaan na marunong kang huminto sa sakit na nararamdaman mo. Hindi kahinaan na pinipilit mo o pinipili mo ang sarili mo. At tama na muli kang masaktan. Ito na po ang third part. Umalis ako dahil mas pinili ko ang sarili ko. Umalis ako hindi dahil wala akong pake, kundi dahil dumating ako sa putong kailangan ko ng piliin ang sarili ko. Hindi madaling talikuran ang mga bagay na minsan na naging mahalaga. Pero hindi rin tama na manatili kung ang kapalit nito ay unti-unting pagkapagod, pagkawala ng sarili mo. Umalis ako dahil natutunan kong hindi lahat ng laban ay kailangan kong ipaglaban. May mga pagkakataon na ang pinakamalakas na hakbang ay ang magdesisyon ng bumitaw. Umalis ako dahil hindi ko deserve maging masaya at magkaroon ng kapayapaan. Hindi dahil hindi ko kaya, kundi dahil pagod na ako. Kung magtiis sa mga bagay na hindi na tama. Sa pag-alis ko, dala ko ang lakas ng loob na magsisimulang muli at ang tiwalang mas maganda ang naghihintay sa akin. At sa bawat paghakbang papalayo, pipiliin ko ang sarili ko, ang kaligayahan, ang dignidad, at ang bagong simula ng yugto ng buhay ko. Alam niyo po guys, ang bawat detalye ng salita ko sa paggawa ko ng spoken, ito'y nangyayari sa buhay natin. Minsan, hindi natin pinipili ang ating sarili sa mga bagay o dumadating na mga pagsubok sa buhay natin. Mas nagiging lugmok tayo sa sakit, sa pagkadarapa. Dahil tao ko tayo, may kahinaan. At may hangganan din po tayo. Pero sabi nga hanggang saan, hanggang kailan mo hahayaan ang sarili mong nakadapa ka? Hanggang kailan ka hindi babangon? At hanggang kailan ka mananatili sa ganyan? Di ba dapat nagmula tayo sa pagkadarapa at tatayo tayo muli? Dahil yun ang tama upang tayo ay maibangon muli at panibagong yugto ng ating buhay at kabanata at tayo muli magsisimula. Paano guys? Hanggang dito na lamang at maraming po salamat sa lahat ng mga nagsusupport sa aking channel and shout out po sa lahat ng aking team. Thank you guys and God bless po. Thank you so much. Bye!